So, hello mga ka-electrical, no. So, gagawa tayo ngayon ng wiring, no, mula sa single switch papuntang tugang switch. So, need natin ng breaker, then junction box at utility box, no. So, for practical wiring lang itong ginagawa natin, no. Pag nagagawa tayo ng ganitong wiring, kailangan safety first, patay yung breaker natin, no. So, ito pala yung single switch na gagamitin natin, no. So, nandiyan yung mga symbol niyan kung saan ilalagay yung mismong hotline at saka mismong return, no? So, itong dalawang butas na to magkadugtong yan. Then, sa kabila ganun din, magkadugtong din yan. Then, nandito yung mismong symbol at saka yung haba ng wire kung gaano kahaba yung balat na gagawin natin, no? So, nagbalat na nga tayo ng wire ngayon. So, itong wire natin ay may tuturing natin na parang Royal Cord to, no, or BX wire. Solid wire to. Ito yung gagamitin natin pang wiring, no. So, safety kasi to. Kapag sa bahay-bahay lang okay na okay to kasi hindi mo na kailangan ng flexible dito dahil matibay yung mismong balat nito. Then, so, kailangan ikabit mo yung dalawang wire na yan. So, merong kulay yan na black at saka yung puti, no. So, binabalatan yung gitna niyan para matanggal at lumabas yung mismong conductor niya, no. Merong color black at saka white nga yan. So, para magkaroon tayo ng color coding din, no. Para sa mga baguhan dyan, kailangan mayroong kulay yung wire para maintindihan natin maigi yung pag-wiring na gagawin natin. So, yung gagamitin natin dito is yung kung line to ground ng kuryente nyo, so yung neutral is white, then yung black is yung hot o yung pupunta sa switch, no. So, ito yung nilagay ko ngayong dalawang wire ay ito para sa switch natin, sa single switch, no. Mayroon ding color yan na black and white. Okay, so idadlad lang natin na ganyan. Then, ito yung mismong bulb natin. May kulay din to na black and white, no, parang color coding natin, no. So, unahin natin ikabit tong color white. So, yung white is yung neutral or sa line to line kung ang gamit yung kuryente kung line to line. So, ito yung mismong line 1 natin, no. Line 1 or line 2. So, sa gagawin ko dito is yung white natin as line 1, no. Yun yung mismong direct lagi sa ilaw. So, babalatan natin yan, then titipan natin. So, yung pagbabalat niyan, kailangan almost 2 cm, no. Then, yung pagtitip naman natin, kailangan palampasin mo yung tape. Pag lumampas na, baluktutin mo, tsaka mo uliikot ng isa. So, ito, natapos na natin balatan yung color white. So, pwede natin itabi muna yan dyan. So, siguraduhin walang mga nakalabas na wire dyan para magdikit-dikit sila, no. Pag may tulis kasi nakalabas yung delikado. So, ito naman yung black naman ang i-splice natin. So, splicing ang tawag sa ginagawa natin dito, no? So, balatan natin ulit ng almost 2 cm, no, para may akap natin maigi o may pulupot natin maigi sa kapwa niya wire. So, rat tail lang ang ginagawa natin dito sa pag-i-splicing, no. Yan ang common na ginagawa ng mga electrician natin. So, rat tail lang kung tawagin yan. So, solid wire lang ang gamit ko rito, no. For experiment nga natin, no. Karaniwan kasi na talagang ginagamit ngayon is stranded, no. So, ito yung na-available na wire ko, kaya ito yung ginamit ko. So, kinabit ko yung black wire from source papunta sa black wire ng switch. So, ito yung magiging hot natin. Pag sinabing hot, yun yung may kuryente na bumaba sa switch. Okay. So, binabaluktot ko na nga yan ngayon. So, titipan din natin yan para safety. So, kung gaano karami yung balat na natanggal, ganun din na electrical tape ang ilalagay nyo, no. So, kailangan ilampas yung pangamaigi yan para hindi lumabas yung conductor o yung tanso. So, yan. Tinip na natin yan. Then, ang susunod natin gagawin ay yung white naman, no. Yung white ng galing sa switch. So, itong white na switch natin, ito yung switching
na wire, o yung tinatawag na return. So ilalagay natin ito sa white ng ilaw para magkaroon siya ng second line o yung tinatawag na line 2. So yung line 1 natin, yun yung ginawa natin direct sa isang linya, no? Sa isang ilaw. Okay. So ito yung line 2 natin galing sa switch o yung tinatawag na return. So from switching natin yan. So yung line 2 natin nandun sa color block ng switch, then babalik naman yung return na galing sa switch yung color white. Ayan. So ganun din ang procedure natin, tipan natin, then pagdating sa dulo itutupi natin, then balot ulit yung electrical tape. So ganyan lang ang pag-splicing natin yan. So matitira ngayon yung wire na lang natin sa switch, no? Color black and white. So yung black natin, yun yung hot, then yung white is return. So ito sa switch natin, huwag kayo malilito, no? Magkadugtong yan, dalawang magkapatabi na butas yan, magkadugtong din yan. So ang di magkadugtong dyan pag yung magkalayo na yan, magdudugtong lang yan pag pinindot mo yung switch. Okay. So itong wire natin dito, yung black, so balatan natin ito ng 1 cm para do sa switch. Minsan kasi pag sobra haba naman ng balat, tumalabas yung conductor. So 1 cm lang, or kung ano yung nakalagay dito sa switch natin na ano dyan, merong hole dyan, butas na kung saan gaano kahaba lang pwedeng ilagay na balat ng wire, no? So kinabit ko na yung black, then ito namang white. Okay. So sa switching, pwede naman magkabaliktad, walang problema, no? Dahil nag-aaral nga tayo, kailangan tama yung pagkabit ng black doon sa may white. So testingin na natin, no, kung gumagana yung ginawa natin. So okay na, no? So gumagana na yung switch natin, then yung ilaw is na-energize na. So pagkatapos nito, gagawin naman natin yung two-gang switch. So from single switch to two-gang switch ang gagawin naman natin. So patayin muna natin yung breaker for safety bago natin iladlad yung mga wire dito, dahil kailangan unin natin ilabas yan para idugtong yung ikakabit natin na panibagong load at panibagong switch. Okay. So yan, nilabas na nga natin. So kukunin ko na yung isang ilaw na pinrepair ko, no? So LED bulb to. Ayan. So maglagay tayo ng isang wire uli dito. So switch to, no? Return lang ang lalagay natin, hindi na kailangan ng hot dahil meron ng existing na hot. So yung white muna ng pangalawang ilaw natin ang ikabit natin doon sa line 1, which is yung color white, line 1. So yan yung direct lagi sa ilaw. So tandaan nyo, sa ilaw kailangan may isang linya na laging nakadiretso na kagad sa kuryente, dahil isang linya lang naman ang pinuputol natin para yun yung dumaan sa switch, mapatay, para mapatay natin at ma-on ang ilaw. So direct yan yung isang linya, color white natin, no? So tipan uli natin. So yung procedure ng pag-tape natin ito, para madaling matanggal din yung tape kung sakaling magdadagdag tayo. So ito namang black. Ayan. So itong black ng wire ng ilaw natin na pangalawa, so itatap natin to sa white na return na switch na yung dinagdag natin. Ayan. Okay. So ito na yung magiging pangalawang ilaw natin at pangalawang switch, kaya naging tugang from single switch to tugang. So pag nag-wiring kayo ganito, mas magandang patay talaga yung kuryente, no, para hindi kayo maaksidente. So balatan natin yung pangalawang wire na dinagdag natin na kulay puti. So ito yung switch ko na tugang switch. So need natin dito ngayon i-jumper yung wire, o i-jumper yung wire para magkaroon din ng hot yung isang switch natin. So ito yung kinabit kong jumper natin, o, ayan. So
Yung from the hot, jump natin sa isang linya ng switch. Yan, jumper. So may kuryente na rin yung isang switch dyan. So then itatap natin yung kada switch ng ilaw, yung dalawang color white, no. Ayan, kakabit natin. So ang mangyayari dyan is individual switching yung kada ilaw. Okay, so ready na tayo, pwede na natin testing. So recap lang, no, ito yung line 1, line 2 natin, then yung white diretso sa mga ilaw yan, then yung black is dumiretso naman sa switch, then yung dalawang white na wire ay para naman sa mga ilaw. So testingin na natin, power up natin yung kuryente, then switch natin yung isang switch. So yan, no, umilaw. So yung isa hindi pa umiilaw dahil di pa natin pinipindot. So ito na yung tinatawag na tugang switch. So on din natin yung isang switch kung nag-activate din ba. So okay, gumagana silang dalawa. Kaya pag naggagawa kayo ng ganitong project na wiring, so make sure lang napatay yung kuryente, no. Safety first ang gagawin natin. Kahit marunong tayo, kailangan patay pa rin yung kuryente. Mga ka-electrical, kung may mga comment kayo, suggestion, comment lang sa comment section. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button dyan, pati na rin yung notification bell para updated ka sa mga video ko pang darating. So ako nga pala si Ray Electrical, gumagawa ako ng mga tutorial di lang sa mga electrical wiring, pati yung mga electricity o related sa electricity, no. So check nyo yung mga video ko, baka meron kayong gustong matutunan dyan. Then kung may mga additional na gusto nyong ipa-vlog, pwede kayong mag-comment dyan sa mga comment section. So motor control, wiring at saka iba pa. Thank you, God bless.